Ilan muna kasi nag-iipon pa yung may-ari nito para makabili ng mga panibagong TV. Yan, pang samantala lang muna ito. Okay, ito na mga ka-DIY, short na natin. Ayan, bali yung isa nakakonect dito sa negative, yung positive naman ito. Ayan. Papitikping na natin kung meron pang resistansya na tira. Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video mga ka-DIY, meron lang ako isi-share sa inyo. Isang 24 inches mga ka-DIY na LED TV na ang brand mga ka-DIY ay Ace. Ang problema doon ito mga ka-DIY ay bumubukas naman pero wala siyang picture. So testing muna natin mga ka-DIY, plug in muna natin dito sa ating AC. Okay, bigyan natin ng power. Ayan. Then ayan, may indicator naman siya na red yan. Power on na lang natin dito sa likod. Ayan, power on natin. So bumukas na. Ayan. So sabi na may-ari, bali meron daw itong guhit dito na tatlo sa harapan, tapos meron daw itong crack dito sa itaas. Ayan, patikin natin yung screen mga ka-DIY. Bigla na daw itong namatay. Yun, kita nyo? Yan. Ito may tama dito, papunta dito. Yan. Yan o. Tapos, backlight lang yung nakikita natin. Ayan, lumiliwanag yung backlight niya. Pero yung screen niya, walang tao. Titingnan natin mga ka-DIY kasi wala pa daw budget yung may-ari nito at ginagamit ito sa mga bata. Yan, pang temporary lang muna kasi nag-iipon pa yung may-ari nito para makabili ng mga panibagong TV. Yan, pang samantala lang muna ito. O kung matuluyan daw ay baka pang samantagal na. Ayan. Okay, try muna natin buksan mga ka-DIY. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-repair na ganitong klase ng sira. Tara, step by step ko ituturo sa inyo. Okay, tara simulan natin. Okay, ito nga pala mga ka-DIY yung kanyang back cover. Ito pala yung model number mga ka-DIY. Isa siyang 802 na 24 inches na Ace. Okay, mag-remove muna tayo mga ka-DIY na lahat ng mga screw dyan. I-remove muna natin sa likuran. Tara. Okay mga ka-DIY, remove muna natin yung pinaka-back cover dito. Ayan. So ayan mga ka-DIY, ito nga pala yung pinaka-ano natin. Ito yung power supply. Ito naman secondary. Ito naman yung pinaka-top board natin mga ka-DIY. Tara, remove muna natin yung pinaka-cover na ito. Tanggalin natin yan para medyo malinis tingnan. Ayan. Bale, ito nga nangyari mga ka-DIY. So, tad-tad na pala itong sa repair mga ka-DIY kung napapansin natin. Kasi yung kanyang power supply ay sira yung kanyang MOSFET sa primary. Bale, kinonvert niya sa 4 wires. Sira na rin mga ka-DIY yung kanyang driver nito. Bale, may sira siguro to sa driver kaya kinonvert niya sa backlight driver. Ayan, bale yung pinaka-driver ng backlight nito, ito na. Ayan, dito siya nilagay yung relay sa loob nito. Kasi yan mga ka-DIY, converted na yung kanyang ilaw supply para sa ating backlight. Ayan, kumuha siya ng oscillation dito sa pinaka top board. Ito yung ating top board mga ka-DIY. Ito yun, dito sa kumuha ng oscillation para sa 12 volt supply sa relay. So mas maganda sana kung nilipat niya yung positive in at saka yung kanyang ground dito siya kumuha sa ilalim nito para medyo malinis tingnan. Okay mga ka-DIY, dito tayo ngayon mag-focus dahil ang problema noon mga ka-DIY ay black screen at meron namang ilaw. Malamang may problema yan mga ka-DIY dito sa ating DC to DC. Titingnan natin, check natin yung voltage dyan isa-isa. Tuturo ko sa inyo mga ka-DIY kaya wala siyang pinakailaw dun sa screen. Tingnan natin baka may shortage sa DC to DC or baka may problema sa mga signal. Tingnan natin mga ka-DIY. Ayan ito. Bali dito tayo mag-focus ngayon sa supply ng DC to DC. Tara, mag-voltage checking muna tayo mga ka-DIY, tuturo ko sa inyo. Tara. Okay, ngayon mga ka-DIY, dahil naka-power on tayo, ibig sabihin may supply na yung top board natin. Tingnan natin dito mga ka-DIY sa kanyang BCC in, ito, sa 12 volts natin. Present naman mga ka-DIY, nasa 13 volts. Yan yung ating BCC in sa ating top board. Tingnan natin dito, malapitan. Ito yun mga ka-DIY, 12 volts in, yan. 13 volts. Present naman mga ka-DIY, medyo mataas ito. Pero okay lang yan mga ka-DIY. Dito tayo ngayon mga ka-DIY sa kanyang BGH. Ayan o, BGH ito. Nasa 24 o 25 volts ata itong kanyang BGH. Kung nakikita natin mga ka-DIY, wala talaga, zero. Okay, dito tayo mga ka-DIY sa kanyang BGHF. BGHF, nasa 33 volts ito. Mataas itong BGHF na. Ayan, zero din yung kanyang BGHF. Doon tayo mga ka-DIY sa kanyang 15 volts ito. EBDD niya. Yan, wala din. Walang supply yung kanyang EBDD. Doon tayo mga ka-DIY sa kanyang BGL. Ayan o. Ayan, BGL. Ayan to.
Ito yung test point ng BGL. Tingnan natin. Wala. 0 yung kanyang BGL. Tingnan natin mga ka-DIY doon sa kanyang 3.3 volts ito. 3.3. Ayan o. 3.3. Ayan. 3.2 meron siyang supply mga ka-DIY. Ibig sabihin pumasok dito. Ibig sabihin lang merong nagpapangsyon yung ating DC to DC. Pero kung i-isolate talaga natin mga ka-DIY, parang may problema ito dito sa ating pinaka-IC. Ayan, so hindi naman siya mainit. Ibig sabihin, para wala itong shorted. Tingnan ko lang mga ka-DIY. Kapag ganito, nawala yung mga supply nila. Ayan, power off muna natin mga ka-DIY. Power off muna natin para may tusok natin. Kapag ganito mga ka-DIY, wala tayong masukat na supply dito at saka present naman yung kanyang 3.3. Pwede tayong mag-isip niyan mga ka-DIY na shorted yung kanyang BGH at saka BGL. Ito yon, BGH. Yan, ilawan nga natin. Ito yung kanyang BGH at yung kanyang BGL. Malamang may short yan mga ka-DIY. Ito hindi natin makita. Ito. Yan. BGL, ito yung test point. At yung kanyang BGH ito. Malamang may short yan kaya nagpo-protect yung ating DC to DC. Pinoprotektahan niya na hindi siya masira. Kaya nagpo-protect siya kaya hindi niya inilalabas yung mga voltahe dito. Ang gagawin natin mga ka-DIY dito sa kanyang BGH at yung kanyang BGL, kukunan natin ang resistance mga ka-DIY kasi nagpo-protect ito. Meron namang nilalabas na 3.3 dito eh. Tara mga ka-DIY, ang gagawin natin, pwesto lang natin yung ating camera. Punta tayo mga ka-DIY sa ating resistance. Dito sa may buzzer, ayan. O mega ohms, ayan, mega ohms. Or sa pinaka-buzzer, pwede na sa pinaka-buzzer. Ito, mega ohms. Ayan. M at saka ohms, mega ohms. Tutok tayo doon mga ka-DIY kanina sa BGH at saka sa BGL. Saan yung BGH at saka BGL? Ito, BGH at yung kanyang BGL. Ito, BGL. Tutok tayo dyan. Ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, 103 ohms. 104. Mataas yan mga ka-DIY. So, sobrang taas niyan. Ibig sabihin, nagkakaroon ng short. Okay, lipat tayo dito sa ano. Lipat tayo dito sa buzzer. Select tayo. Yan, buzzer. Tingnan natin. Naka-buzzer tayo. Buzzer mode. Yan. Tutok tayo sa uli sa BGH at BGL. Ayan. Meron tayong nakuhang 101 ohms. Meron pa rin talaga mga ka-DIY. Okay. Ang gagawin natin mga ka-DIY ganito. Kasi yung BGH niya merong fusible na resistor. Ito rin yung BGH niya, meron ding fusible na resistor. Tingnan natin. Ito yon. Mga ka-DIY, nag-buzzer mode tayo. Okay. Ito yung kanyang BGH. Dumaan ang fusible na resistor. Itong 0, nakalagay dyan 0. Ibig sabihin yan mga ka-DIY ay fuse yan. Fusible natin na resistor. Tapos yan mga ka-DIY, dito yung nagdiretso sa ating DC to DC IC. Ayan, kita nyo? Nag-buzzer siya. Yung kanyang BGL naman mga ka-DIY, ito yan. BGL, ito. Dumaan din yan ang fusible na resistor. Ito. Yan o, may fusible na 0. Yan, fusible resistor. Yan, dumaan yan ating kapasitor. Ito. Ito. Tapos dumaan dito sa ating switching transistor. Ayan mga ka-DIY, yung input nito, ito. Ayan, ito yun na yan. Bali dito na yan. Ayan. Diyan yan pumasok. Ibig sabihin mga ka-DIY, yung BGL ay pumasok dito sa ating DC to DC IC. At yung kanyang BGH mga ka-DIY, dumiretso dito. Ito yung pagitan nila ng fusible. Ito fusible. Fusible dumaan. Ihang natin itong dalawa mga ka-DIY. Itong fusible niya, ihang natin. Ihang din natin ito mga ka-DIY, yung sa kabila. Yung kanyang BGH. Ay, yung kanyang BGL. Ihang din natin itong fusible resistor. Tara, ihang muna natin. Tapos tingnan natin kung lumabas yung mga supply nila lahat. Tara. Okay mga ka-DIY, ito nga pala. Para sa nagtanong sa akin mga ka-DIY kung anong settings ko, ito mga ka-DIY yung settings ko. Ayan. Bale,
Yung hangin ko mga ka-DIY sa ating ito pang tanggal ng SMD sa ating soldering. Ayan, ang hangin ko ay nasa 40 lang. Tapos nasa 350 yan. Ayan, pwede natin i-settings dito. 380, meron naman dito 420. Ayan, sa 350 lang tayo mga ka-DIY. Ito 350, ito yung gagamitin nating hangin. Yung init yan, 350 yung init, 40 yung aking hangin. Sa nagtanong mga ka-DIY, yung bagong nagtanong lang sa atin, tara, tanggalin natin. Gamit tayo mga ka-DIY ng flux. Ito, para mabilis nating mabunot. Ito. Yan. Okay. Okay, initan na natin. Ngayon mga ka-DIY, dahil nahang na natin yung BGS at saka BGL natin, i-power on natin mga ka-DIY, din mag voltage checking ulit tayo. Tara. Ka-DIY, mag voltage checking tayo dahil natapos na natin siyang ihang yung BGS at saka BGL natin. Then naka-power on ulit tayo. Mag-check tayo ngayon mga ka-DIY ng voltage dito sa ating BCCN uli. 13 volts. Okay naman, pasok. Yung kanyang BGH mga ka-DIY, ito, dito na tayo ngayon magtusok sa ano, dito. So napakaliit lang talaga nito yung ano natin, pagkuha, kasi nga yan o, napakahirap rin yung mag-vlog. Medyo mahirap din mag-vlog mga ka-DIY kasi nga napakaliit yung tinutusok natin. Ulitin natin dito. Ayan. Ayan yung 21 volts yan, lumabas na yung voltahe mga ka-DIY sa kanyang BGH. Sa BGL naman mga ka-DIY, titingnan natin kung may makuha tayo na negative. Ayan, dito sa BGL, dito na tayo ngayon sa kanyang ano, kasi nahanga natin. Dito na tayo ngayon sa ano, bago pumasok ng BGL. Ayan. So medyo mahirap lang talaga. Ayan. Isumungan natin konti. Ayan, para makita nyo talaga. Ayan. So lumabas na mga ka-DIY yung kanyang negative. Ayan, negative 6 volts. Yun, lumabas na. Ayan, nagsushort kasi yung BGL at saka BGH, kaya ayaw makalabas. Nagpo-protect yung ating DC to DC. Ayan, so buhay na. Meron na supply yung ating BGL. Ayan. Tapos dito mga ka-DIY sa 3.3, tingnan natin kung 3.3 pa rin. Ayan. Ganun pa rin. Dito tayo ngayon mga ka-DIY sa kanyang BGHF. Ito, BGHF. Ayan, BGHF. 33 volts yan dyan sa BGHF. Ayan. 32. Okay na yan mga ka-DIY. Lumabas na talaga yung kanyang mga voltahe. Din dito sa ating 15 volts ABDD. Ayan sa ABDD natin. Ayan present na yun sa kanyang 16 volts. Ibig sabihin pala mga ka-DIY, hindi makakalabas ang voltahe kapag may short ang BGH at BGL. So bakit ganun mga ka-DIY? Paano nagkaroon ng short yon? Kasi dito yan mga ka-DIY, pumasok yan dito yung pumasok yan dito sa ating source scope. Yung BGH at BGL, magkatabi palagi kasi yan. Papasok yan dito sa ating source scope, then magdidiretso yan dito sa ating side scope o sa ating side COF. Yung dalawang kasi yung voltahe yan, laging magkadikit yan. Kasi kapag magkaroon ng short yan, magkakaroon ng protect yung ating DC to DC. Kaya yun nangyari mga ka-DIY. Kaya tinester natin yung BGH at saka BGL para malaman talaga natin mga ka-DIY kung naglalabas siya ng mataas na resistance, ibig sabihin nagkakaroon ng short. Yung dalawang linya ng BGH at BGL, nagkakaroon sila ng short, kaya nagkakaroon ng resistance sa pagitan ng BGH at saka sa pagitan ng BGL natin. Dito yan nagkakaroon ng sa out na, papunta na yan doon sa ating dito sa ating side COF o sa ating glass. Sa glass or sa ating pinaka panel natin nagkakaroon ng short, kaya nagkalalabas siya ng resistance at nagkakaroon ng protect dito sa ating DC to DC. Okay mga ka-DIY, ang gagawin natin ngayon, isi-short killer natin ito, yung BGH at saka BGL. Isi-short killer natin yan. So bago natin i-short, tingnan natin mga ka-DIY na resistance pa rin gamit ang resistance. Tara. Okay, naka-resistance tayo mga ka-DIY, naka-ohms tayo. Tutok ulit tayo doon sa pinaka BGH at saka sa BGL. Dahil nahang na natin nahang kasi natin yung papunta sa DC to DC,
para hindi yung madamay kapag mag-tester tayo. Yung nakahang na talaga kasi tinanggalan natin yung fusible resistor, ibig sabihin papunta na ito sa glass, papunta na ito sa pinaka-panel yung tinetester natin. Doon pa rin sa point ng sa test point ng BGH at BGL, ayan oh. Nandyan pa rin oh. Ang gagawin natin mga ka-DIY ganito, yung pang DIY lang talaga na short killer. I-short natin ito, kailangan mawala ito. Yan oh, ohms oh. Nakalagay ohms oh. Yan ohms. Mataas yung resistance na yan, 115. Okay, ganitong gagawin natin. Mag-inject tayo dito mga ka-DIY dahil nakahang na tayo dito. Injectan natin yung BGH dito. Injectan natin yung BGH. Injectan din natin ng BGL dito. Injectan natin yung dalawang test point na ito ng ibang klase ng supply. Lagyan natin ng supply ito para masunog yung short nya sa pagitan ng BGH at BGL, para sunugin ng short killer yung resistance na yun na nakukuha natin. Tara, gawin natin sa actual mga ka-DIY. Ito na mga ka-DIY, na set up ko na. Nalagyan ko na siya ng wire dito sa ating BGH. Ayan. Ito, yung wire na yan. Tapos, ito naman mga ka-DIY, yung wire, yun. Papasok sa glass yung ating gagawin ngayon mga ka-DIY ha. Kasi hindi pwedeng pumasok yung ating ilalagay na supply dito sa ating DC to DC, baka masira ito. Kailangan yung papunta lang talaga sa glass. Ito. Yung sa mismong ganito rin, sa pinaka-test point, dyan ako naglagay. Okay. Yan, so ito natanggal. Ibabalik lang natin dito. At ito yung supply mga ka-DIY na ilalagay natin. Dalawang battery ng aking portable drill. Yung pinaka-negative at saka positive. Bale yung positive nito mga ka-DIY ay naka-series lang dito sa negative. Bali ang supply nito, ito na sa positive at saka sa negative dahil nga naka-series ito. Okay, yung supply na gagamitin natin mga ka-DIY sa dalawang battery, ito. Nakalagay na yung tester natin dyan. Yan, 39 volts. Pag hindi kaya ng 39 volts mga ka-DIY, magdagdag pa tayo ng isang battery para isang tirahan lang, para masunog yung ating mataas na resistance dun sa BGH at saka BGL. Ayan. Okay mga ka-DIY, gawin natin sa actual. Tara. Okay, ito na mga ka-DIY, short na natin. Ayan, bali yung isa nakakonect dito sa negative, yung positive naman ito. Inject natin dito sa positive yung wire. Dito. Inject natin. Ayan. Inject natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan. Papitik-pitik lang. Ayan, tapos kunan natin ng resistance ulit yung BGH at BGL. Tingnan natin kung meron pang resistance yan natira. Ayan mga ka-DIY, tingnan nyo. Ayan. Okay, kunan natin ng resistance yung short natin kanina. Ayan, yung BGH at BGL. Ayan, sunog na yung resistance kanina. Ilipat naman natin mga ka-DIY dito sa sa ohms. Sa lipat tayo sa kabila. Yan, sa may mega ohms. Ayan, mega ohms naman tayo. Tingnan natin kung lalabas pa yung resistance pa dyan. Ayan, wala na. Zero na. Sinunog na ng battery yung mataas na resistance. Ang gagawin natin mga ka-DIY, ang ganito kasing klase ng 24 inches, meron itong mga ka-DIY na side COF. Hindi ko lang alam mga ka-DIY kung dito yung banda or andito. Bale, babypass natin yung BGH at BGL na natin. Bali itong dalawang tong supply, ilalagay natin ito sa side cup, yung naunang side cup. Kasi pag galing dito mga ka-DIY, dadaan yan na source cup, din dadaan ng ating side COF. Malamang dito or andun sa kabila dito. Tingnan natin, buksan muna natin yung panel dahil wala namang resistance yan. Okay na yan mga ka-DIY. So ilalagay na lang natin yung dalawang supply na yan, jumper, papunta doon sa ating side COF. Okay? Tara. Ka-DIY, tinanggal ko muna itong frame niya sa harapan para makita natin kung saan banda yung kanyang side COF. Ito mga ka-DIY sa bandang kanan kapag nakaharap sa atin yung TV. Ito yon. Isa, dalawang side COF. Sa kabila walang pares. Ayan. Bale mga ka-DIY, kapag nalagyan natin ito, nalagyan na natin ng supply kapag buo dito mga ka-DIY, ibig sabihin kapag dito ay wala, dito may problema pa sa isang side COF. Pwede tayong mag-jump dito ng supply, nanggagaling dito, papunta dito sa kabila. Tingnan muna natin mga ka-DIY ito, baliktarin muna natin yung pinaka-LCD pag ganito.
para makita natin at masilip natin kung saan banda yung ating gagawin. Okay, bali nakakalas na yung pinaka-top board natin para mabaliktad natin. Tara. Ayan mga ka-DIY, bali yung harapan niya nando sa likod, tapos yung pinaka-likod ito naman. Kasi nakabaliktad pa yung side cup na to. Ito mga ka-DIY, yan, nilagay ko yung BGH at saka BGL dyan. Dyan o. Yan yung pinagilangan. Dalawang wire yan mga ka-DIY. Maliit lang na wire. Yan o. Ito mga ka-DIY. Ito yung sa BGH at saka sa BGL natin. Ito naman. Yung maliit na wire natin. Yan o. Jumper. Yan. Ginamperan ko muna yung BGH at saka BGL. Dito tayo kumuha kanina mga ka-DIY sa ating DC to DC. Ayan. Dito natin kinuha sa BGL at saka sa BGH. Yung papunta na sa glass, binaypass na natin yung papunta sa glass. Bali dito tayo kumuha sa pinaka supply na talaga diyan. Okay? So binaypass lang muna natin papunta doon sa ating side COF. Bali nakabaliktad pa yung screen. Ayan mga ka-DIY, hindi ko na pinakita kasi medyo mahaba na talaga yung video. So yan, power on natin mga ka-DIY dito. Yan. Ayan mga ka-DIY, lumabas na yung kanyang ace. At okay naman mga ka-DIY, nilagyan ko siya ng antina sa likod ito. Ayan. So okay naman mga ka-DIY oh. Yan, ito yung tama oh. Yan, dati yung tama yan sabi ng ating customer. Then ito mga ka-DIY, yung pinakatama niya sa glass, yung guhit na yan. Ay okay lang naman mga ka-DIY, ayan. So baliktad pa yung salamin yan, baliktadin pa natin pag ganito. Ayan. So okay naman mga ka-DIY, medyo may kunting tama lang sa glass. So consider na natin yan na hindi ko lang alam kung tatagal pa ito. Consider na natin yan mga ka-DIY. Tingnan natin sa channel. Lipat tayo channel. Yun, okay naman. Ayan mga ka-DIY, hanggang dito lang. So assemble na lang natin ito mga ka-DIY. Ayusin na lang natin yung nilagay natin na jumper. Ayan. Ayusin na lang natin itong jumper mga ka-DIY. Ayan o. Pop up ko na lang. Na lang yung data dyan mga ka-DIY, yung pinagkunan ko ng data sa Google lang. Search nyo lang sa Google yung data nyan. Meron kasing number yan mga ka-DIY sa ating pinaka-side COF. Okay, yung kabila naman, yan ang isa. Dito tayo nag-jumper kasi dito tayo nag-jumper kasi yan ang papunta dito sa ating source scope, then dadaan ang ating DC to DC. Ayan. So, assemble ko lang mga ka-DIY. Ganun lang gagawin nyo. So, hindi na natin pinakita ng mabuti. Kasi hindi talaga makita masyado, yan o. Medyo lubog. Basta doon lang sa supply ng BGH at saka yung BGL natin. Ayan. Nung pag short killer natin sa battery, nawala yung resistance. Then, nilagay natin doon sa pinaka side cup. Nagdiretso na tayo doon kasi doon pupunta yung voltahe niyan. Okay, assemble na natin ito mga ka-DIY. Are you the kind of boss who likes to collaborate, or are you